Isang magandang gabi sa iyo, Kuya Jay, at sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa iyong channel gabi-gabi bago pumikit ang mga mata upang matulog na. Ako nga pala si Danilo. Isa rin ako sa mga libu-libong tagapakinig mo na ginagawang pampalipas oras sa mga nakakatakot na kwento sa iyong channel. Pero alam mo, Kuya Jay, sa tuwing nakakarinig ako ng mga kwento tungkol sa mga aswang, lalo na yung mga aswang na nananakit o pumapatay ng kapwa, laging sumisikip ang aking dibdib at napapabuntong hininga na lang ako habang nakaupo sa tabi ng aking lumang radyo. Kasi Kuya Jay, ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ngayon ay hindi lang basta kwento ng puro takot, dugo o pagsalakay ng isang ligaw na halimaw sa gabi. Ito ay kwento ng isang pag-ibig na nagdala sa akin sa mismong pintuan ng impyerno. Isang matinding karanasan na nangyari noong taong 1995. Isang panahon na wala pang mga cellphone, walang internet, at ang tanging ugnayan mo lamang sa Maynila ay sa pamamagitan ng mga sulat na inaabot ng ilang linggo bago makarating sa patutunguhan. Ang karanasang ito ang nag-iwan sa akin ng malalim na sugat sa puso at multo sa aking mga panaginip na hinding-hindi ko na matatakasan habang buhay kahit anong pilit kong paglimot. Noong taong 1995, ako po ay 23 anyos pa lamang. Baguhan akong inhenyero noon sa isang malaking kumpanya na nakakakuha ng kontrata mula sa gobyerno para mag-survey, sumuri at mag-ayos ng mga lumang tulay na gawa sa kahoy at bakal sa mga liblib na bahagi ng probinsya. At dahil bago pa lang ako sa trabaho, walang permanenteng katipan at walang sariling pamilya na binubuhay sa Maynila. Ako po ang madalas na itinatalaga ng aming boss sa mga malalayong destino kung saan walang gustong pumuntang may edad na inenhero dahil sa hirap ng biyahe at kawalan ng kuryente. Doon po ako ipinadala sa isang napakalayong bayan na tinatawag na San Jose para sa isang tubong Maynila na tulad ko na sanay sa ingay ng jeep, usok at mga matataas na gusali. Ang bayan ng San Jose noong taong iyon ay para bang isang lumang mundo na naiwanan na ng panahon. Napakalayo nito sa sibilisasyon. Napapaligiran ng buong bayan ng mga luntiang bukid, mga nagtataasang puno ng kawayan na walang tigil sa paglangit-ngit kapag humahangin, at ang mga bundok sa malayo na laging nababalutan ng makapal na hamog tuwing madaling araw. At dahil matatagalan ng proyekto namin doon, marahil ay aabuti ng 6 na buwan hanggang 1 taon dahil sa bagal ng pagdating ng mga semento at kagamitan gamit ang mga lumang truck na madalas na masiraan sa daan. Nagdesisyon ako na magrenta na lang ng isang maliit na kwarto sa isang lumang bahay. Ang bahay na ito ay gawa sa matitigas na kahoy, nakataas sa lupa gamit ang malalaking poste ng troso. Medyo malapit sa gilid ng masukal na kagubatan at sagingan, at talagang hiwalay sa mismong kabayanan o sentro ng San Jose. Ang tanging kasama ko lang doon kapag gabi ay ang katahimikan ng paligid at ang huni ng mga kuliglig. Wala pong kuryente doon, Kuya Jay, ng mga panahong iyon doon sa bahaging bayan po ng San Jose. Kaya umaasa lang kami sa mga debateryang flashlight at mga gasera na gawa sa boteng may mitsa kapag sumapit na ang 6:00 ng gabi. At kapag dumating ang dilim doon, Kuya Jay, para kang binabaon sa isang itim na hukay. Napakataba ng kadiliman, tipong pati ang sarili mong paghinga ay parang lumilikha ng alingawngaw sa loob ng maliit na silid.
Doon sa bayang iyon ko nakilala po si Clara, Kuya Jay. Sa unang pagkakataon na makita ko si Clara habang naglalakad ako pabalik mula sa site ng tulay, ay parang huminto po ang ikot ng mundo ko at nakalimutan ko kung paano huminga. Siya na ata ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Mayroon siyang mahaba, tuwid at napakaitim na buhok na may amoy ng mga sariwang dahon at umaabot hanggang sa kanyang baywang. Ang kanyang balat ay napakaputi, parang porselana na hindi kailanman nasikatan ng araw o nadikitan ng dumi. At ang kanyang mga mata ay may kakaibang tindi ng kinang na parang laging may itinatagong malalim na misteryo na nag-aanyaya sa iyo na lumapit sa kanya. Nakatira siya mag-isa sa isang maliit, maayos ngunit napakalinis na kubo sa kabilang panig ng isang malawak na sapa. Malapit yun sa paanan ng bundok. Sabi ng mga katrabaho kong lokal at ng ilang mga matatandang manggagawa sa site na Tubong San Jose, huwag raw akong masyadong lalapit o kakausapin si Clara. Sabi nila, misteryoso raw ang pamilya ng babaeng iyon. Tahimik at walang ibang kamag-anak na bumibisita at madalas na hindi mo siya makikitang lumalabas ng bahay o naglalakad kapag mataas ang sikat ng araw. At kapag tinatanong ko naman kung bakit nila sinasabi ang mga bagay na iyon, umiiling lang ang mga matatanda at nagiiwan ng babala na ang gabi daw ng San Jose ay hindi para sa mga taong mapangahas at madaling maakit sa magandang muka. Sinasabi pa ng iba na baka raw galing sa lahi ng mga hindi kakaibang pamilya. Pero dahil bulag ako sa pag-ibig at medyo bata pa at sadyang binihag ng kakaibang kagandahan ni Clara, binaliwala ko ang lahat ng kanilang mga bulong at seryosong babala. Inisip ko na baka sadyang pinagkakaisahan at pinagchichismisan lang nila ang babae dahil ito ay nag-iisa at walang pamilya at walang tagapagtanggol sa buhay. Nagsimula ang masugid kong panliligaw kay Clara noong kalagitnaan ng buwan ng Hulyo. Araw-araw ito, pagkatapos ng aking trabaho sa pagsusuri ng mga bakal sa tulay, ay naglalakad ako ng halos 1 kilometro patungo sa sapa para dalhan siya ng mga simpleng pasalubong tulad ng mga prutas na binibili ko sa maliit na palengke ng bayan o kaya naman ay mga ligaw na bulaklak na pinipitas ko sa gilid na madilim na daan. Noong una, Kuya Jay, napakasungit niya. Sa unang ilang linggo ko, nakatitig lang siya sa akin mula sa maliit na bintana ng kanyang kubo na gawa sa kapis. Nakatikom ang kanyang mga labi, walang kibo at parang natatakot na lumapit sa bakod ng kanyang bakuran upang tanggapin ang aking dala. Iiwan ko na lang ang mga prutas sa ibabaw ng poste ng bakod bago ako maglakad pabalik sa aking kwarto habang dahan-dahang dumidilim na ang paligid. Pero dahil sa aking tiyaga at hindi pagsuko, unti-unti siyang nagbago po sa akin, Kuya Jay. Dahil pagdating ng buwan ng Agosto, nagsimula na siyang lumabas ng bahay kapag hapon na upang tanggapin ang aking mga dala. Pinatuloy niya pa nga ako sa kanyang malinis na bakuran hanggang sa dumating ang araw na payagan niya akong umakyat at maupo sa kanyang balkonahing kawayan. Sa aming mga kwentuhan sa ilalim ng liwanag ng gasera habang umiihip ang malamig na hangin mula sa sagingan, napansin ko na napakalambing ng kanyang boses. Parang isang mahinahong musika na nagpapawala ng lahat ng matinding pagod ko sa buong araw ng pagtatrabaho sa site. Noong gabi ng Setyembre, matapos ang ilang buwan na pagtugtog ng gitara at pag-akyat ng ligaw sa kanyang kubo,
formal na naging kami ni Clara. Noong gabi na magdaop ang aming mga palad at sabihin niyang mahal niya rin ako, naramdaman ko ang pinakamatinding kaligayahan sa buong buhay ko. Akala ko ako na ang pinakamapalad na lalaki sa buong mundo at naisip ko na sumulat agad sa aking mga magulang sa Maynila na natagpuan ko na ang babaeng nais kong makasama habang buhay. Pero sa kabila ng tamis ng aming relasyon, Kuya Jay, at mga pangarap, may mga kakaiba at nakakatakot na bagay akong napansin sa kanya na pilit kong ipinipikit at ibinabaon at itinatanggi sa aking sariling isipan dahil sa labis na pagmamahal. Kuya Jay, tuwing magkahawak po ang aming mga kamay habang nakaupo kami sa balkonahe ng kanyang kubo, palagi kong napapansin na ang kanyang balat ay napakalamig. Hindi ito ordinaryong lamig ng taong nilalamig lang dahil sa simoy ng hangin sa probinsya. Ang lamig ng balat niya ay parang balat ng isang taong walang dumadaloy na mainit na dugo sa ilalim nito. Parang humahawak ka sa isang pirasong yelo. At kapag tinitignan ko siya ng diretsyo sa kanyang mga mata sa ilalim ng liwanag na buwan o ng gasera, napapansin ko na laging may maliliit at mapupulang ugat na nakapaligid sa kanyang mga pupil. Parang mga bloodshot eyes na parang isang taong hindi natutulog o gising gabi-gabi sa loob ng maraming buwan ng walang pahinga. Kapag tinatanong ko naman siya kung napapagod ba siya sa gabi, ngumingiti lang siya ng mahina at sinasabing hindi lang siya sanay matulog ng maaga. Isa pa sa mga napansin kong kakaiba at medyo nakakabahala, Kuya Jay, tuwing naghahanda siya ng pagkain para sa akin kapag bumibisita ako sa kanyang bahay bago magtakip silim. Laging mga sariwang gulay at prutas lang ang inihahain niya sa mesa. Ni kailanman, Kuya Jay, sa loob ng ilang buwan naming pagsasama ay hindi ko siya nakitang kumain ng kahit isang pirasong karne ng baboy, manok o baka o kahit anong potahe na may timpla ng asin. At tuwing nagdadala ako ng mga masasarap na lutong ulam mula sa isang karinderya sa bayan ng San Jose, palagi niyang itinutulak ang plato palayo sa kanya. Sinasabi niya na sumasakit ang kanyang tiyan at nahihilo siya kapag nakakaamoy ng asin o mga pampalasa, kaya hindi niya ito pwedeng kainin kahit kaunti. Inisip ko na lang na baka sadyang may kakaiba lang sa kanyang paniniwala sa relihiyon o sadyang diet ng kanilang pamilya na kailangan kong irespeto bilang kanyang kasintahan. Mahal ko siya, Kuya Jay, kaya nagbulag-bulagan ako sa lahat ng mga kakaibang senyales na ito na kung sa normal na tao ay sapat na para magtaka. Dumating ang gabi ng Oktubre. Ito ang gabi na tuluyang nagpabagsak, dumurog at nagwasak sa aking puso. Ang gabi na naging simula ng aking walang katapusang bangungot na dinala ko hanggang sa kasalukuyan. Dahil isang gabi na bumubuhos ang mahinang ulan sa buong bayan ng San Jose na nagdulot ng mas malamig at mas makapal na hangin at hamog mula sa bundok. Dahil bandang 11:00 ng gabi, nagising ako sa aking inuupahang kwarto sa lumang bahay dahil sa isang napakatinding ingay ng mga aso sa labas ng aking bakuran. Sabay-sabay silang nag-aalulungan, tatahulan at umiiyak na parang may nakikitang malaking panganib o papalapit na kamatayan sa gitna ng dilim. Hindi ito yung ordinaryong tahol kapag may dumadaang tao sa kalsada, Kuya Jay, dahil ito yung mahahabang alulong na mga asong gubat na nagpapatayo ng balahibo ng sinumang makarinig sa katahimikan ng gabi. Dahil hindi na ako muling makakatulog dahil sa ingay at labis akong nakaramdam ng matinding pangungulila,
at biglang pag-aalala para kay Clara na mag-isa sa kanyang kubo malapit pa sa paanan ng bundok. Kaya naman nagdesisyon akong bumangon mula sa aking higaan. Kinuha ko ang aking jacket at binitbit ang aking flashlight na kulay pilak. Lumabas ako ng aking kwarto at binuksan ko ang pinto ng bahay at naglakad ako patungo sa kanyang kubo sa kabilang panig ng sapa sa gitna ng hating gabi. At habang tinatahak ko ang madilim, maputik at madulas na daan sa gitna ng malawak na sagingan, ramdam ko ang kakaibang bigat sa hangin na parang nakakasakal. Ang amoy ng lupa dahil sa ulan ay may halong kakaibang lansa na hindi ko maipaliwanag ng aking kaisipan. Nang marating ko ang bakod ng kanyang bakuran, matapos kong tumawid sa lumang tulay na kawayan sa sapa, napansin ko na patay lahat ang ilaw ng gasera sa loob at labas ng kanyang kubo. Isang kabuuang kadiliman ang bumalot sa kanyang bahay. Akala ko nung una, Kuya Jay, ay natutulog na siya ng mahimbing dahil nga hating gabi na at malamig ang panahon. Pero nang papalapit na ako ng papalapit sa maliit na hagdan ng kawayan upang sana ay kumatok at silipin siya, may naamoy akong isang napakatinding lansa sa hangin. Isang amoy ng sariwang dugo at bulok na karne ng hayop na nanggagaling mula sa likod ng kanyang kubo, malapit sa gilid ng masukal na sagingan. Dali-dali kong pinatay ang aking hawak na flashlight upang hindi ako makalikha ng anumang ingay o biglaang liwanag na makakagulat sa kanya kung sakaling may magnanakaw sa kanyang likod. At dahan-dahan akong naglakad sa gilid ng dingding. Sumilip ako patungo sa kanyang likod bahay. Kuya Jay, sa sandaling marating ko ang sulok ng kawayang dingding at makasilip ako sa likod ng kubo. Parang gumuho ang buong mundo ko sa aking apakan. Tumigil ang pagtibok ng aking puso at naramdaman ko ang isang matinding lamig na gumapang mula sa aking talampakan paakyat sa aking ulo na parang naparalisa ang buo kong katawan. Dahil ang aking mga mata ay dilat na dilat sa matinding hindi paniniwala sa aking totoong nakikita sa harapan ko. Dahil sa ilalim ng malamig at madilim na liwanag ng buwan na paminsang-minsang lumulusot sa mga dahon ng saging at makakapal na ulap, nakita ko si Clara, Kuya Jay. Pero hindi na siya yung maganda, banayad at porselana at malambing na babaeng minahal ko, hinarana ko at niyakap ko noong nakaraang araw. Dahil siya po ay nakaluhod sa damuhan sa likod ng bahay. Magulo at sabog ang kanyang mahabang buhok na nakatakip sa ilang bahagi ng kanyang mukha. At ang kanyang dating porselanang balat ay may mga bahid ng maitim, malapot at sariwang dugo. Sa kanyang dalawang malalaking kamay na parang may matutulis na kuko na ngayon, hawak-hawak niya ang isang buhay na biik ng baboy na kasalukuyang nagpupumiglas at umiiyak ng mahina sa matinding sakit dahil sa pagkakahawak sa kanya. Nakita ko, Kuya Jay, gamit ang sarili kong dalawang mga mata, kung paano ibinuka ni Clara ang kanyang bibig na noong mga sandaling iyon ay hindi na bibig ng isang magandang babae, kundi isang malaking bibig na puno ng matutulis, maitim at naglalakihang mga pangil na parang isang mabangis na hayop sa gubat. Buong lakas niyang isinubsob ang kanyang mukha sa leeg ng buhay na biik at ibinaon ang kanyang mga pangil sa balat nito upang marahas na sipsipin ang sariwang dugo na lumalabas mula sa sugat ng baboy. Narinig ko ang tunog ng kanyang marahas at pagbiyak ng laman at ang tunog ng kanyang paglaklak sa likido na parang isang taong uhaw na uhaw sa gitna ng disyerto. Ang kanyang mga mata, Kuya Jay,
na dati ay nagniningning sa pagmamahal sa akin tuwing hapon ay naging kulay dugo, dilat, nanlilisik at puno ng isang ligaw at nakakatakot na gutom ng isang tunay na aswang. Napasandal po ako sa isang puno ng saging sa aking likod. Nanginginig ang aking buong katawan. Ang aking mga tuhod ay nawala ng lakas na parang anumang oras ay babagsak ako sa putikan. Ang aking isip ay nagkagulo. Pilit na itinatanggi ang katotohanang nasa harap ng aking mga mata. Iniisip ko na baka nananaginip lang ako dahil sa pagod ko sa trabaho. At sa sobrang gulat at matinding panginginig ng aking mga kamay, nabitawan ko ang aking hawak na flashlight. Gumawa ito ng isang tunog sa ibabaw ng mga tuyong dahon at bato sa ilalim, at ito ay kumalampag. Biglang huminto si Clara sa kanyang marahas na pagsipsip ng dugo sa leeg ng hayop. Natigilan ng kanyang buong katawan na parang naging bato. At dahan-dahan, sa isang mabagal, gumagaralgal at nakakatakot na galaw, inikot niya ang kanyang leeg patungo sa direksyon kung saan ako nakatayo. Isang anggulo ng leeg na baliko at hindi kailanman kayang gawin ng isang normal na tao nang hindi nababali ang buto. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata habang ang malapot at maitim na dugo ng hayop ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang mga labi, sa kanyang baba at sa kanyang matutulis na pangil. Sa sandaling magtagpo ang aming mga mata sa ilalim ng gabi, nakita ko ang isang mabilis na pagbabago sa kanyang pulang paningin. Ang mukhang gutom at bagsik kanina ay biglang napalitan ng isang matinding gulat, takot, kahihiyan at malalim na lungkot. Alam niyang nakita ko ang kanyang lihim. Alam niyang nalaman ko kung ano talaga ang kanyang totoong katauhan. Siya ay isang aswang na gumagala at nananakot sa gabi sa bayan ng San Jose. Sa halip na saktan ako upang patahimikin ako tulad ng ginagawa ng mga aswang sa mga kwentong bayan upang huwag silang mabisto, dahan-dahang binitawan ni Clara ang duguan at mamatay-matay na biik sa basang lupa. Tumayo siya ng dahan-dahan mula sa kanyang pagkakaluhod. Magulo ang buhok na humahampas sa kanyang muka dahil sa hangin at nagpakawala ng isang napakahabang hikbi. Isang iyak ng tao na puno ng matinding dusa, sakit at pagsisisi na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang puso. Inilapit niya ang kanyang duguang kamay sa kanyang muka upang takpan ang kanyang mga pangil, at sa isang garalgal na nahihirapan at umiiyak na boses ay nagsalita siya habang nakatitig sa aking mga mata na puno ng takot at pag-atras. Sabi niya, "Danilo, patawad. Patawad kung nilihim ko sa iyo ang lahat ng ito mula pa noong una. Hindi ko gustong maging ganito ang buhay ko, Danilo. Isinusumpa ko ang dugo ng pamilya ko na kailangan kong sunurin kapag sumasapit ang panahon. Pilit kong pinipigilan ang aking gutom noong dumating ka sa buhay ko. Dahil ayokong matakot ka at ayokong masaktan ka kahit kailan. Minahal kita ng totoo. Danilo, minahal kita ng higit pa sa aking sariling buhay. Patawad." Hindi ko na narinig ang iba pang sinabi ni Clara sa akin, mga pakiusap o paliwanag, dahil sa matinding takot para sa aking buhay, sa matinding pagkabigla ng aking buong sistema bilang tao, at sa tindi ng kilabot na nakita ko sa kanyang mga mukha na puno ng dugo. Tumalikod ako. Buong lakas akong tumakbo pabalik patungo sa aking inuupahang kwarto sa kabilang panig ng sapa. Iniwan ang aking flashlight sa lapag at nagpatuloy ako sa mabilis na pagtakbo sa gitna ng kabuoang dilim ng sagingan, kawayan
at nadarapa sa mga ugat ng puno sa daan. Nasusugatan ang aking muka at mga kamay sa matatalas na dahon, habang ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos sa aking mga pisngi. Umiiyak ako hindi lang dahil sa takot na baka habulin niya ako sa dilim upang patayin ako, kundi dahil sa matinding sakit at pagkabigo para sa isang napakagandang akala at pag-ibig na biglang naglaho, nagbago at nawasak sa isang sulyap lang noong gabing iyon. Pagdating ko sa aking kwarto, Kuya Jay, sa lumang bahay, agad kong isinara at kinandado ng mahigpit ang pinto at bintana gamit ang mga kahoy. At doon ako naupo sa pinakasulok ng banig, nakayakap sa aking mga tuhod. Nanginginig ang buong katawan at umiiyak ng walang tunog hanggang sa unti-unting sumikat ang unang liwanag ng araw sa silangan. Kinaumagahan, hindi na ako pumasok sa site ng tulay kahit na nandoon ang mga materyales. Hindi ko na kaya pang humarap sa aking mga katrabaho o magtrabaho na parang walang nangyaring kababalaghan sa akin. Agad kong inimpake ang lahat ng aking mga damit at kagamitan sa loob ng aking lumang bag na tela at nagpaalam ako sa aming head office sa bayan sa pamamagitan ng isang maikling sulat na iniwan ko sa mesa na sinasabing kailangan kong bumalik agad ng Maynila dahil sa isang matinding emergency sa aking pamilya. At bago ako sumakay ng lumang bus na may biyaheng palabas sa bayan ng San Jose noong hapong iyon, hindi ko na napigilan ang aking sarili dahil sa isang bahagi sa aking puso na nag-utos pa rin na dumaan muli sa gilid ng sapa upang tignan ang kubo ni Clara sa huling pagkakataon mula sa malayo. Sa kabila ng takot ko, nakasara ang lahat ng kanyang mga bintana na gawa sa kapis. Tahimik, malamig at walang kaingay-ingay ang buong paligid ng kanyang bakuran. At wala namang anumang tanda ng usok ng panggatong o buhay sa loob ng bahay. At habang naglalakad ako pabalik sa maputik na kalsada, bitbit ang aking bag, nakasalubong ko ang isang matandang kapitbahay na may bitbit na mga tuyong kawayan. Tinanong ko siya kung nakita ba niya ang babaeng nakatira doon. Tumingin sa akin ng matanda na may pagtataka at sumagot siya. Umalis na daw si Clara madaling araw pa lang habang madilim pa ang paligid at umuulan. May bitbit na isang lumang bag na tela na nakasabit sa kanyang balikat at naglakad patungo sa direksyon ng kabundukan sa likod ng bayan. Walang sino mang nakakaalam sa bayan ng San Jose kung saan siya tuluyang nagtungo o kung babalik pa ba siya kailanman sa kanyang kubo. Ito ang aking kwento na matagal kong itinago at ipiniit sa aking puso sa loob ng maraming taon, Kuya Jay. Mahigit 3 dekada na rin ang nakalipas mula nung taong iyon. Nagbago na ang mundo, may mga cellphone na at internet. Pero hanggang ngayon, dito sa aking buhay sa Maynila, hindi ko pa rin magawang magtiwala ng buo o umibig muli sa ibang babae. Ang aking puso ay tila tuluyang naiwan, nabaon at natapos doon sa tabi ng sapa sa bayan ng San Jose noong taong iyon. Dahil gabi-gabi kapag tumitingin ako sa labas ng bintana ng aking kwarto dito sa Maynila, nayayero naman ang aking bubong at nakikita ko ang bilog na buwan sa kalangitan. Palagi kong naaalala ang magagandang mata ni Clara, ang kanyang malambing na boses tuwing hapon at ang matutulis niyang pangil na puno ng dugo ng hayop sa ilalim ng dilim ng likod pa ng bahay niya. At ang pinakamasakit, pinakamabigat at pinakamahirap sa lahat para sa akin, Kuya Jay, na laging nagpapaluha sa aking mga mata gabi-gabi bago ako tuluyang makatulog, ay ang katotohanan na hindi ko alam kung ang dapat ko bang maramdaman para sa kanya hanggang ngayon ay ang matinding takot at galit dahil sa niloko niya ako at itinago niya ang kanyang pagkatao,
o ang walang katapusang pangungulila at pagmamahal sa isang aswang na nagmahal din sa akin ng totoo bilang tao at pinili na lang na tuluyang lumayo at maglaho sa bundok upang huwag akong masaktan o mapahamak sa kanyang gutom. Maraming salamat Kuya Jay sa pagbasa at pagbabahagi ng aking kwento sa iyong channel at sana ay magsilbi itong paalala sa lahat na ang gabi sa mga probinsya ay may mga lihim na hindi natin kayang unawain. Mag-ingat kayong lahat kapag sumapit na ang kadiliman sa inyong paligid. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat.